Bago pa man mag-umpisa ang Game 1 ng Western Conference Finals, marami nga ang nagsabi, liamado at mataas ang posibilidad na makuha ng OKC Thunder ang 1-0 na kalamangan. Sila rin naman ang may hawak dito na home court advantage. Halos lahat kampe sa OKC Thunder. Ngunit sa kabila niya, nagawa pa rin naman ng Wolves na makasabay sa face ng laro nila na rason bakit maaga silang lumalamang. Gumana ulit ang pagiging pisikal ng Timberwolves sa depensa habang pinangunahan naman sila nina Julius Randle at Anthony Edwards sa opensa. Subalit kahit anong gawin ng Wolves, na ididikit pa rin naman ng Thunder ang score kahit man masyado ditong nag-struggle si Shai Gilgeous-Alexander. At pagdating sa second half, dito na nga nag-iba ang ihip ng hangin matapos ang OKC naman na gumawa ng big scoring run at mga defensive stops na hindi talaga kinaya ng Minnesota hanggang sa makuha ng Thunder ang panalo 114-88. Dito nga hindi umubra ang pamimisikal ng Wolves dahil sinamantala ito ni SGA para makagawa ng sunod-sunod na end one na siyang inirereklamo parate ng mga fans. Samantala, pinangako nga ni Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers na gagawin niya ang lahat upang makakuha lamang ng bagong sentro. Kukuha siya ng isang bagong center sa isang trade o di kaya free agency at isa sa pinakamagaling na sentro na maanin nilang makuha, walang iba kundi si Bam Adebayo mula sa Miami Heat na kinukonsidera na nga ang ideya na mag-rebuild matapos pumalpak na naman ang kanilang binuong lineup. Balak nga ni Pat Riley na i-trade ang lahat, lalo na si Bam Adebayo na kasalukuyan nga pong pinagagawan ngayon. At ayon sa balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, maaari nga pong gamitin ng Lakers kay Bam ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Dalton Knecht, syempre kasama si Rui Hachimura at ang kanilang pick swap. Kung sakaling pumayag ang Miami na i-trade sa Lakers si Adebayo, siguradong hindi sila magdadalawang isip na i-offer ito dahil matagal na nga po nilang gustong makakuha ng big man na makakatulong kay Luka at Lebron at handa silang isakripisyo dito ang mga natitirang asset. Sa kabilang banda, kung matagal na nga kayong fan ng NBA, siguradong alam nga ninyo na mainit talaga ang rivalry noon ng Indiana Pacers at New York Knicks sa Eastern Conference. Kaya siguradong kaabang-abang ang kanilang laro. In fact, kahit man hindi pa nagsisimula ang serye, nagkakaroon na nga ng initan ang dalawang koponan na ito, lalo na ang kanilang mga fans. At nagsimula yan ang saktan at tapunan ng basura ng mga fans ng Knicks ang isang fan ng Pacers pagkatapos na manalo ng Knicks sa Game 7 laban sa Boston. Kuhang-kuha sa camera kung paanong pinagtulungan binato ng basura ng mga fans ang nasabing Pacers fan na siya rin naman ang hindi kinagusto ni Tyrese Haliburton. Ayon sa naging pahayag nito, inamin nito na napikon talaga siya sa ginawang ito ng mga fans. Kaya mukhang isa nga sa mga nangyari ang magiging dagdag motibasyon kay Haliburton para magpakitang gilas sa East Finals at para talunin ng New York Knicks. Alam nga ninyo na mas lalong ang ginaganahan si Tyrese sa tuwing minamaliit sila.